Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ho yung mga suki ho natin sa ibaing dagat in the United States. Gabi ho ngayon, good evening sa inyo. Good morning ho sa Philippines. Ganon din ho sa Canada at yung mga lugar ho na mga depende ho sa time zone gabi. Pero nag-aabang ho sila dito ho sa ating programa sa Bitag Live. By the way, kami ho'y mula ho sa aming studio ho sa Ritual Center sa Timog Avenue, Quezon City. Fiber optic transmission, point-to-point, binabato ho namin yan. Diretso na ho sa PTV4, People's Television Network. Sabay ho tayong napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738, just in case you still didn't know. And then kasama ho yan, sabay din ho tayo sa ating YouTube TV, Bitag Official. And so Facebook page, yan ho'y sa Bitag Live. Man, nagsashare din ho sa atin, ito yung Capital Broadcasting Center, na meron ho mga affiliates na AM and FM stations. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ho'y DZME Kinsa 30. Yan ho'y sa inyong piitan. Sinashare ho tayo. Sa mga suki ho natin, kayo ba'y handa na ho? Well, nag-coffee na ho ba kayo na Monday? Tandaan, napakahalaga ho ng Monday, the first day of the week. Marami ho nagsasabi kapag medyo nag-umpisa ho kayo ng mali, dire-diretso na raw ho yan for the whole week. Sabi ho ng mga matatandang may ganong paniwala. Tayo ho rito, importante ho, tabi nyo lang yung coffee ho ninyo, chocolate or tea in the morning. Marami ho nag-aabang sa atin ngayon at kay kukumustahin ko ho muna kayo dyan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Good morning, Zamboanga City. Buenos dias. Buenos dias, Zamboanga City. And then sa mga syudad ho at mga probinsya ho ng Mindanao na nakatutok ho sa atin dahil may issue ho silang inaabangan dito. Ganon din ho sa Visayas. Again, nakafocus ho sa issue. Ano ho yung issue? Alam niyo naman ho siguro, hindi ho namin kayo binibitin. Let me get it straight, mga boss. Ang bitag ho, hindi ho kami entertainment. First and foremost, kami ho'y analysis and issues, investigation, public service. Linawin ho natin yan. Hindi ho kami basta-basta nagbobuladas ng aming bibig dito na wala ho kaming basihan. Ngayon, mga boss, simple lang. Kapag kayo tinawagan, kahit sino pa naman kayo, lokal or nasyonal, or depende sa inyo mga tanggapan yan, fasilidades man yan, ospital man yan, o tanggapan na gumagamit ng pondo ng gobyerno. Inuulit ho natin. Pag gumamit kayo ng pondo ng gobyerno, responsibilidad ninyo ipaalam sa inyong constituent at sa taong bayan kung saan man kayo na mga bagay na kung saan you have to face the music. Kasi kami ho sa Bitag Pambansang Sumbungan, dito ho sa Bitag Live, talagang tinatawagan ho namin kayo. May due diligence. Ibig sabihin, kumakatok ho kayo sa inyo, kami sa inyong mga pintuan para ipaabot ho sa inyo kung ano ho yung issue, reklamo o sumbong. Hindi ibig sabihin, naniniwala ho kami. Kami ho marunong makinig at ipaabot ho sa inyo para kayo ho'y pwede mag-imbestiga at gawin ho yung nararapat at tama sa proseso ho ng, kumbaga, ibig sabihin, pagbibigay sa inyo ng, kumbaga, galang na siguro, kortesiya, na ipaabot sa inyo yung mga issues or sumbong para masilip ho. Hindi ho yung gagawa kayo ng mga salita na parang kayo'y tinatabla o nakikinig ba kayo sa Pagadian or partikular sa Zamboanga del Sur. Hindi ko kayo tinitigilan. Ano? By the way, may resulta na ho ng polygraph test. Ginamit ho namin yung polygraph test para makita ho yung integridad, yung katapatan ng isang individual kung ano ang kanyang mga sinasabi kung may katotohanan. Bahong teknolohiya ho yan. Kami ho'y ipapalabas ho namin yan. Hindi ho sa salita-salita. Makikita nyo blow by blow, chronological sequence ang gagawin ho natin from Monday to Saturday last week sa Pagadian City. Kasi kung nag-aabang ho kayo, simple lang. Sumailalim na ho sa polygraph test at may resulta na ho. Pero ako ho'y i-wave ko muna yung resulta ng polygraph test kasi hanggat hindi nyo ho napakinggan, napanood, nakita, eksperto
At yung mga inasal ho, yung mga actuation ho ng mga taong nilapitan ho namin para malaman. Kapag para sa inyo, hindi ho madali kung kami ho'y pupunta sa inyong probinsya, sa inyong kinaroroonan, kasi kami Manila-based media ho kami, na pag pumunta sa inyong probinsya, binibigyan kayo ng kortesiya at galang. Kapag lumapit na kami sa inyo, kahit na sangkaterbang mga bastos kayo, abay makikita sa camera kung anong inasal ninyo. Wala naman ho problema kung bastusin nyo kami kasi marunong naman kami pakita sa tao kung anong inyong mga facial expression, tonality, at saka yung body language ninyo, at saka yung boses ninyo, at saka yung eye contact ninyo. Kayo na nga pinuntahan sa inyong tanggapan, nagkortesiya, nagbigay galang, bagamat lamig ang inyong pagtanggap sa amin, sa mga investigators ho namin, na talagang nagbiyahe pa para lamang kumatok at doon sa sinasabing pagbigay ninyo ng kumbagay pagkakataon sa amin mag-imbestiga. Bago ho kami gumawa niyan, ginawa ho namin yung sinasabing kortesiya or courtesy call. Dumaan ho kami sa inyong tanggapan. Makikita ninyo yung pangit na pag-inasal ninyo. Ngayon, makikita rin kung paano nasa umpisa pa lang ng interview. Mula sa Maynila, ako'y nagbati sa inyo. Magandang hapon. Thank you so much for allowing this interview. Blah, blah, blah. Ni wala man lang kayong acknowledgement. Sa bagay, estilo ho siguro ninyo. Baka parang natatakot ho kayo. Makikita ho yan. Pero ano hong naging resulta? Abay, kami ho'y mismong kumatok sa inyong tanggapan, nagpadala ng liham habang nandoon sa Pagadian, na kami magsasagawa ng interview sa inyo mula sa Maynila, yung aming liham, CC copy sa Department of Health, and then, diretso ho sa inyo. Tapos, ang ginawa, dinaan pa ho namin sa provincial legal ninyo para maipaabot sa inyo na formal kaming magi-interview kasi yun hong nararapat para ho sa mga investigative media. May karapatan kayong tumanggi kung gusto niyo tumanggi. Tumanggi kayo. Ayaw ninyo. Ang sabi ninyo, idaan na lang doon sa sinasabing regulatory body or DOH, or di naman kaya, the proper forum, hukuman. That's your choice. So, anong nangyari? Sa paghahamon nyo sa amin, pumunta kami na bahaga mga buntot ninyo, yung buntot ninyo papasok sa loob, nagmumukha kayo mga eng-eng. So, walang problema sa amin. So, nag-investigate kami and we found out doon sa pag-iimbestiga ho namin at nakita rin ho namin yung inasal na kumbaga, papunta pa lang sa ospital, tinaboy nyo na yung mga dumating yung mga B-taggers, nag-investigate, Dr. Kagampang, good morning sa iyo. Okay? Ngayon pa lang, eto hong aking sasabihin, good morning din kay Governor Yu. Okay? Governor Yu. Ako ho'y magsasabi sa inyo lamang, no? Kayong sa Pagadian, kayo dyan sa Zamboanga del Sur, simple lang ho aking sasabihin. Marami hong lumapit sa amin na mga sa hotel pa lang, nagpapaabot na ng sumbong kung anong kanilang naranasan sa serbisyong iginugugol ito ho ng Zamboanga del Sur Medical Center. Ano ho yung mga sumbong? Pareho ho ng sumbong nitong mag-asawa or magkasamang si Romel at si Gen V. Iisa ho yung tema. Ano ho yung temang sumbong? Abay, iisa-isahin ko muna. May mga nagpadala na rin ng kanilang mga impormasyon at handang ipakita yung mga papel daw ho sa amin na may kinalaman daw ho sa mismanagement or quote-unquote, iniimbestigahan ho namin, sinusuri ho namin korupsyon sa loob ng Zamboanga Medical Center. Yun ho'y umano sa sinasabi ng aming, ito'y malapit sa amin, sinusuri ho namin ang mga papel at titingnan ho namin kung may katotohanan. Ngayon, kami nagsasabi, meron ho mga nurse at yung mga workers dyan sa ospital, nagpadala na rin ng kanilang mga sumbong, tinanggal na ho sila, pero may complaint ho sila. Ngayon, parte nga, hindi ho kami pumunta sa Zamboanga del Sur para tumanggap ng mga sumbong ng mga taong nagrereklamong iisa ang kanilang sinasabi. Hindi maganda ang trato sa loob ng ospital ng Zamboanga del Sur Medical Center
Partikular yung mga nandyan na nagtatrabaho. Hindi natin nilalahat. Kami ho'y sinasaluduhan ho natin yung ating mga health workers, lalo na ho ngayong pandemya. Sila yung frontliner. Paano naman yung mga pasyenteng nakaranas ng hindi maganda? Sila ho nagsasabi. Alam nyo, ang mga pasyenteng mahihirap, sila ho tawag dito, madamdamin ho sila Malakas ang kanilang pakiramdam kapag ikay mahirap lamang, lalo-lalo na kapag ikay indigent kung tawagin, at pagkatapos papaprocess ka lang sa ospital, nakikita ng itsura mo, sa tingin pa lang sa iyo, sa asta mo, sa bihis mo, sa panalita mo, na walang-wala ka na profile ka na ng kung sino man ang haharap sa iyo before the admission, whether sa outpatient man yan, sa emergency, na meron hong makikipag-usap sa iyo. Ngayon, doon pa lang sa parting to, kami ho'y sa Zamboanga del Sur Medical Center, meron ho kaming tips sa inyo. Well, yung serbisyo ninyo na nasasabing compassion, yan, una sa lahat, kasi kami, kompleto. Ang compassion, may pag-unawa at may awa sa pasyenteng lumalapit sa inyo. Yung inyong serbisyo, masusukat kung anong nakasulat yan. Compassion. At yung sinasabing serbisyo, okay, anong klaseng serbisyo? Excellence. Abay, hindi basta-basta. Magaling na serbisyo. Excellence. Hindi siya yung typical, hindi siya yung average, hindi siya good, hindi siya better, hindi siya best. Alam niyo ba? Excellence. Bago ka dumating sa sinasabing excellent service, nalagpasan mo yung best, nalagpasan mo yung better, nalagpasan mo yung good, nalagpasan mo yung fair. Nakita nyo? Poor, fair, good, better, best, excellence. 6-step bago ho kayo maging excellence. Ibig sabihin, excellence, ang magsasabi niyan, kung yan ang sinasabi ninyo, yan ang logo ninyo sa Zamboanga del Sur Medical Center, dapat madama ng tao at ang mga tao ang siyang magbibigay ng testimonya yung mga nakaranas ng serbisyo ho ninyo. Paano ngayon to? Ang daming dumadating ho sa amin. Kinalap ho namin, hindi ho sadya namin para magkalap ng mga sumbong. Iisa ang kanilang sinasabi. Yung trato ninyo sa pasyente ninyo. Lalo na kapag walang-wala talaga. Alam nyo, ang mga mahihirap, may damdamin, tao rin ho sila Ang kasalanan lang ho nila, wala ho sila Kaya nga pumupunta sa mga pasilidad at kapareho ng Zamboanga del Sur. Hindi ko sinasabing lahat. Kaya siguro tip na lang ho ito, pakita si Gov. Bibigyan natin si Gov ng Gov, total, hindi ka mo naman kasalanan to, pero ikaw naman defender nila para for your information, ito lang siguro, informational, educational. Whatever that you do, whatever that you say, it creates an impression and perception. Yung iyong mga sinasabi, yung inyong sinasabi, yung inyong mga pinakikita, dapat may resulta yan. Ang resulta magsasabi niyan ay yung mga pasyente riyan. Silang nakaranas, hindi yung mga doktor ninyo kasi bubulahin ka nitong si Kagampan. Ikaw, Dr. Anatalio Kagampan, siguro pag hinanapan kita, kung meron ka ba talagang degree in hospital administration or management, or anything there is to know from the hospital management, ibig sabihin from the admission process to, sinasabi natin doon pa lang sa admission, to emergency, to the other services, to the professional interaction, lahat yan, interplay. Makikita mo, una sa lahat, ang mga frontliner natin, hindi ko sinasabi, baka nakakalimot kayo, compassion. May pag-unawa, awa. Kung mahirap, tratuhin natin. Sensitibo ho sila. Kaya nga may hospital na mahirap. Kaya may malasakit center tayo rito. Gumagamit kayo ng pondo ng gobyerno. IRA, Internal Revenue Allotment. Yung Internal Revenue Allotment, depende yan kung gaano kalaking nakukolekta ninyong tax, buwis, dyan sa munisipyo. Ay yung tax na yan, gagamitin na, babayad nyo sa gobyerno, babalik nyo sa national government, and then, ibabalik din sa inyo kung gaano kaganda ang inyong serbisyo dyan, gaano kayo, yung buwis na nakukuha ninyo, yan ngayon, ima-manage nyo. Ngayon, itong gusto ko sa iyo, Dr. Anatalio Kagampan, hindi ka siguro karapat-dapat dyan sa posisyon mo. Ewan ko kung bakit nilagay ka dyan ni Gob. Kasi una sa lahat, tingnan na lang natin muna ang credential niyo, Gob. Kung talagang mayroon kayong hospital management, degree on hospital management or facility management, and anything that has something to do with facilidades.
Siyempre, pag may facilities ka, may mga tao ka. Ito yung mga sinasabi natin professionals and healthcare workers in the facility. Sa facility, makikita mo ngayon yung sinasabing serbisyo o yung mga rooms, everything, the service. Ang pinakamalaga, kasi sinabi niya ngayon, compassion. Siyempre, pag isang ospital, hindi magiging hospital pag walang doktor, walang nurse, walang yung mga staff dyan na magpapakita ng maganda. Ibig sabihin, yung mga taong pumupuntang mga mahihirap, pupunta sa malasakit center, indigent kung tawagin, natutulungan ng gobyerno kasi walang-wala sila. Kaya lang, importante rito, alam ko naman, Doc, ang ibang mga doktor ninyo dyan, baka pagod na. O di naman kaya siguro, nakakita sila ng pasyente na medyo may kakulitan, o pag nakulit, pagpasensyahan na lang natin. Bigyan natin ng sinasabing unawa at pag-awa. Bigyan natin ng galang. Gaano man sila kaliit, kahirap, or bigyan natin sila ng hindi lang galang, bagkos ito'y dignidad sa kanilang pagkatao. Kaya mahirap, kaya mayaman, kaya mangmang ko nakapag-aral. Am I saying that you're discriminating? I don't know. Siguro para doon sa mga nakaranas na lumapit sa amin at binavalidate namin, sila nakaranas. Ngayon lumaki itong issue na to. Sa simpleng salita, kung sana kayo'y nakinig, kung sana si Gobernador Yu sa umpisa pa lang nagsabi, Mr. Tulfo, salamat sa pagpapadala mo sa amin ng sumbong. Hindi namin ito tolerate yan. Ang gagawin namin, magpapaimbestiga kami kasi una sa lahat, kung talagang totoo ang mga sinasabing akusasyon na yan, abay may mananagot. Pero huwag ka mag-aalala, Mr. Tulfo, at sa Bitag, dyan sa Manila, na kayo ang unang makakaalam, pero may due process ho kami rito. Ang due process ho namin dito, susundan namin pamantayan, at saka yung mga nag-akusa, at saka inaakusahan, mag-iimbestiga kami. Hindi. Ang sabi nitong magaling na gobernador, kung gusto ni Bitag pumunta, di pumunta siya rito sa Pagadian. Nung pumunta kami, anong ginawa mo? Nakitang kabastusan mo sa TV. Nakita na, lumabas na roon. Ayan, nag-walk out ka na. Hindi ka, Gov, yung subject dito. Let me just tell you this. You're not the subject here. Ama ka ng probinsya. Sa ilalim mong pangangasiwa ng iyong tanggapan, itong ospital na gumagamit ng pondo ng gobyerno. Hindi nyo pera yan. Pag pondo ng gobyerno, yung karapatan ng taong bayan, malaman kung paano ang estilo ng inyong serbisyo, kung kalidad, di kalidad, or alang kwenta. Kapag inarereklamo, alamin natin kung totoo o hindi. Dalawang banda yan Doon sa nagrereklamo at sa inyo. Hindi yung nangangatuwiran ka, tatayo ka ng parang abogado ka. Kaya ito, nile-lecturean kita ngayon. Lecturean kita sa elementary public service. Sa elementary public service, ibig sabihin, kapag may nagpaabot ng sumbong, hindi ibig sabihin paniwalaan mo. Pakinggan mo, tulad sa Bitag, nakikinig kami. Hindi agad kami karak-karaka maniniwala. Mag-iimbestiga ka, nag-imbestiga kami. Hindi ka naman nakipag-cooperate sa investigasyon na bahagang buntot ninyo. Hindi kayo humarap. Nung humarap kayo, nag-walk out kayo ng parang mga batang pisot. Pati misis mo, nakita. Pinagtatanggol ang mga doktor. Ang mga doktor, professionals yan. They can just simply say, well, I will exercise my rights to privacy not to speak. Walang problema roon. Hindi yung nakikipag-away kayo. Ang inaaway ninyo, yung taong maliit na tao. Nga ang tawag doon. Kaya tuloy sabi ng mga tao sa Pagadian, ano ba to? Labanan ba to ng David at saka si Goliath? Dahil nagsumbong? Totoo ba yun? Ewan ko. Kami ho, pag may usok, abay magmumula ho yung sunog dyan. Ganun lang ho kasimple. Alamin kung totoo yung usok baka mauwi sa apoy. Nakikinig ka ba, Governor Yu? Yung doktor mong si Gagampan, hindi siya kanais-nais at wala siyang alam pagdating sa mga pangangasiwa ng hospital at pasilidades, maliban na lamang pag pinakita mo sa amin yung degree ng doktor niya na wala namang kami pakialam, kasi pag ilalagay mo dyan, pag ma-manage ng hospital, baka kasi may director ka dyan na natakot na hindi nagpakita, ito naman head doctors lang to. Nasaan yung director ng Zamboanga del Sur Medical Center? Ito ngayon, nalagay kayo sa issue. Ngayon, simple lang, karapatan ng mga taga-Pagadian at ng mga taga-Zamboanga del Sur na mabigyan ng magandang serbisyo. Yung serbisyong dapat ibinibigay niyo base sa sinasabi ninyong compassion. Ayan, compassion, ibig sabihin may pag-unawa at marunong maawa. Serbisyo, anong klaseng serbisyo? Yung serbisyong dekalidad, hindi lang dekalidad.
Sinabi nga natin, service, good service, a fair service, fair, good service, well, better service, best service, excellence. Well, yan ang sinasabi ninyo. Ang excellence, ang pinakamataas na antas ng kalidad kung pag-uusapan ay serbisyo. Ngayon, nilelecturean ko kayo ngayon. Bakit? This is as simple as, kung hindi nyo kayang panindigan yung compassion, service, and excellence, tanggalin nyo na yan. Lagyan nyo na lang bulati dyan sa kahoy na yan at lagyan nyo ng kalansay na lang dyan para okay na tayo. O ngayon, napapahiya ba kayo? Hindi. Ngayon, you plan to sue me? Sue me. For what? I'm speaking the truth. Kahit may pamantayan. Nakaabot na ang reklamong ito sa Department of Health. Ang Department of Health regulatory body lang para sa mga provincial hospitals. Kayo dyan sa Pagadian, kining inyong kinahanglan mahibalan. Kana yung ang kwarta na internal revenue allotment, gikan man na sa national government, ihatag dito sa inyong gobernador. Unya, ang pondo diha, gamiton man diha sa inyong ospital para magkaroon o maraing kong serbisyo ba, compassion, maluoy sa inyo sila'y di lang maluoy, unya, kaning naibay respeto ba, pakita dito sa kahit kung kamo mga pobre lang, di kinahanglan tagaan pa rin ang respeto. Ano man ang akong gustong ipaabot sa inyo? Kay alang kwarta nila, kwarta man na ng gobyerno. Dili na kwarta nila. O ngayon, nagkakaintindihan na ba tayo? Mainit ngayon, nagkaroon ng initan sa Senado si Bongo at saka si Drilon dahil lamang diyan sa sinasabing, gusto ni Bongo re-nationalize local hospital. Kasi nagkakaroon ng provincial, mga local hospital na kung saan, mga provincial hospital, na may time, itong mga pasilidades na to, kinakailangan pagandahin ang serbisyo. Nakikinig ba kayo sa Pagadian? Provincial hospital ninyo. Yung lokal na pamalahan o provincial government, kuminsan, humihingi ng assistance. Siguro naman baka hindi kayo humihingi ng assistance dyan because baka siguro tamang pondo ninyo. Yung ibang mga hospital, hikahos. Wala talagang pondo kaya humihingi ng assistance sa gobyerno. Dahil hindi nila makayanan yung mga sempasanin doon sa sinasabing ospital. Kaya mapalad kayo dyan sa Zamboanga del Sur Medical Center, bantayan nyo lang yung serbisyo. Ay nabalitaan na ho namin, umayos na raw ho ata ang serbisyo nila. Simula nang sila'y na pambansang sumbungan na Bitag Live. Okay, so at this point, kung sino man ang inyong director dyan sa ospital, get yourself ready. Zamboanga del Sur Medical Center, hindi namin kailangan makausap yung si Kagampang. Si Kagampang, walang alam yan. Mapapanood nyo ho. Hindi ho yung satsat. Gusto ho namin makita ninyo actual na nangyayari sa blow by blow. Sino ba ang nagsisinungaling? At sino nagsasabi ng totoo? Posible ba si Romel sinungaling? Or posible ba itong mag-asawa sinungaling? Or sinungaling din ba itong si Nuenya, yung pulis? Sinungaling ba yung mga nandoon sa hospital? Paano natin malalaman kung umatras itong mga kolokoy na to at ayaw magsalita? Well, hindi natin mapilit. Sino nagsisinungaling? Sino ang nagsasabi ng tama? Yung nagreklamo, isinalang namin sa polygraph test. Yung inarereklamo, ayaw. Ano ang naging resulta? Abangan. Malalaman nyo ho. Ngayon, anong umpisa? Simpleng sumbong. Totoo ba ang sumbong na nangyayari sa ospital may kapabayaan? Merong profiling. Ang profiling is tinitingnan, pag mahirap ka, alangganang kausapin kasi mahirap ka lang Pobre ka lang Wala kay kwarta. Ang tanaw sa imo disturbo ka lang din sa amuwa. Ganon. Baka siguro ganon. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, gandahan yung serbisyo ninyo, maging makatao kayo, magbigay kayo, tratuhin yung pasyente ninyo na makatao, tratuhin ninyo na may awat pag-unawa, tratuhin ninyo na may dangal, respeto, at higit sa lahat, isalba nyo ang buhay ng mga pasyenteng pumupunta riyan. Paano yung mga nangamatay sa inyong kapabayaan? Nagsasalita ba ako ng parang ganito lang na walang basihan? Well, marami kaming dumarating dito. So ngayon, nagkakalansingan ng mga balls ninyo dyan. Dr. Kagampan, magrig ka.
Yung kabobohan mo na pagkatapos sasabihin mo, bawal kumuha ng video sa labas ng camera, ginamit mo yung gwardiya, nagtawag ka ng pulis, pagkatapos para paalisin sa loob ng vehicle na nag-aantay for interview na clear na doon sa provincial legal ninyo para magkaroon ng interview sa inyo, sa labas pala ng hospital, lumapit yung mga pobreng gwardiya ninyo, ang utos daw, huwag kumuha. Kasi, ako ay Privacy Act. Lol, laugh out loud. Kaya nagdala pa, pati pulis pumunta, sumugod. At hindi nyo alam, may mga SWAT at may kasama kaming SWAT, City SWAT, Special Weapons and Tactics, PNP rin. May kasama rin kaming Tabak Division. Napahiya nung malaman, nasaan ka ngayong Kagampang? Di ka ba nauaw din sa ibong bagag na nawong na imong gihimo? Dapat unya, gihimo nimo, gipasod nimo, o giingon nimo sa ila sa mga bitag, dito kita mag-interview na lang, pa-interview. Dili man may pwede magpa-interview. Ang ginamit nito, ako gibisaya, para mahibalaan nimo Kagampang. Okay? Ngayon, kapulpulan. Tinuruan mong gwardiya sasabihin, Privacy Act. Public hospital yan. Kaya tuloy nahiya yung legal, si Attorney Dexter Cornejos, tumakbo roon para sabihin sa mga gwardiya, wag niyong gawin. Nagkaroon kayang, hindi ka ba nauwaw, bagag nawong ni mo, Doc? Hindi kita gina-insulto. Kaya di mo mapakita nawong ni mong makapal na mukha mo dyan, di mo mapakita kasi alam, bakit? Kasi mali ang ginawa mo Kaya tuloy nahiya yung legal Alam kayo ni Gob to? Ang problema, umiepal ka Para mukhang tuta ka ata ni Gob dahil yung director mismo ng hospital, hindi ka naman Sino ang director dyan? Yan ang magandang tanong. Nasaan? Yan ang magandang tanong. Kaya nagkakalintik-lintik nagkakaleche-leche kayo. Mga taga-Pagadian City, di pa ko human, matanaw man ninyong full episode hanggang sa ending, ano ang nangyari. Hindi namin sasabihin kasi ipapalabas namin yan. Pagadian, Zamboanga del Sur, Pilipinas, makikita nyo kung paano kami imbestiga. Talagang naglalakad kami, hindi kami sat-sat. Sino ang nagsasabi ng totoo? Paano mo malalaman kung nagsasabing totoo? Umayaw sa polygraph. Yung nagsasabi pa ng totoo si Romel nung sinalang namin. Abangan! Change topic! Alright. Change muna topic. Eto ngayon, kami hoy, nilalapitan talaga for public service. Ang public service namin mga boss ay simple. Lalapit sa amin mga simple, totoong tao, kawawa, na mga nilalang, na feeling nila, aping-api lang sila, mga simpleng pahinante. Ito hong sumbong sa amin ngayon, ilalive natin to, pandemya pa lang last year, mga empleyadong ikinulong sa pabrika. Pinadlak sila. Pinost ng kamag-anak sa social media ang kalagayan ng kumpanya. Alam niyo bakit? Nagbantang pag-post nila, naggalit yung sinasabing may-ari ng kumpanyang trinato sila mga preso, hindi pinauwi, pinakakain ng kung ano-ano, pagdating ng linggo, ang ulam ay kape lamang at bigas at kanin. Ulam, kape at kanin. Sa weekdays, Monday to Friday, baka kakaning baboy yung pinakakanin sa kanila. Kawawa talaga, hindi ba? Ngayon, simple. Ito, gusto namin makita sa inyo yung pinadalang video sa atin para maintindihan nyo. Hindi kami gumagawa ng kwento. Ngayon, titingnan natin dito papakita natin kasi tayo nag-iimbestiga, hindi tayo kwento-kwento rito. Roll it! Ako po si Roland Toyogon. Ako din si Leonardo Kirihan. Hingi po sana kami ng tulong kung ano ang dapat namin gawin. Tumakas lang po kami sa trabaho dahil di na po namin gusto yung sitwasyon doon na kinukulong po kami, idol. Yung mga gate doon, pinapadlock po. Di po kami pinapalabas. Tulugan din namin po ay para kami mga baboy doon na natulog doon sa kulungan kasi yung kwarto dapat sa mga stay-in
ang nakalagay doon, mga staff na. Kaya doon kami natulog sa malapit sa basurahan. Tungkol po sa pagkain namin, sabi ng katiwala, obligado daw silang di magpakain sa amin tuwing linggo kasi wala naman daw pong pasok. Bakit di po nila kami palabasin para makabili po kami ng pagkain sa labas? Ano bang gusto nila? Patayin na lang po ba nila kami? Sana po matulungan niyo po kami sa aming kalagayan. Ibang sumbong ng mga simpleng tao na kuminsan wala ho sila matatakbuhan. Kaya ho pumupunta sa mga Tulfo Brothers, isa ho ko roon, at alam ho namin kung paano kami kikilos. Mapalad ho kami na mayroon tayong katuwang na ibang mga nasa lokal na pamahalaan at nakakaintindi at may puso, may pag-unawa at marunong maawa. Paano naman yung sa ibang mga probinsya tulad ng Zamboanga del Sur? Ibang usapan doon, nalalayo tayo. 3 factory workers ng GUM Contractor Services ng Valenzuela City lumapit sa bitag. 22 years na silang nagtatrabaho sa pabrika simula na magpandemya. Hindi na sila pinauwi ng may-ari ng pabrika. Pinapadlock ang mga gate ng pabrika para walang makauwi o makatakas. Ngayon, yan ho, sa mismong sahig ng pagawaan lang silang natutulog at may karton lang ginagawa roon dahil yung kanilang stay-in quarter ay nilagyan ng stock. Yan nakikita nyo ngayon, kawawa naman sila. Lunes hanggang Sabado ay may rasyon silang pagkain. Subalit pagsapit ng Linggo, hindi naman daw obligasyon may-ari dahil paro ng pahinga, pero sila nakakulong at hindi pwedeng lumabas at bumili ng pagkain kasi baka tumakas. Kaya pagsapit ng Linggo, kanin lang ang yung kanin at kape ang inuulam. Yun, kung minsan makakaawa yung sinasabi na pinadala ng factory worker ang mga video ng kanilang totoong kalagayan sa kanilang mga kamag-anak. Isa sa mga kamag-anak na i-post sa social media ang video ng sobrang awa. Nakaabot sa pamunuan at namamayari ng pabrika ang tong post na to ng kanilang video. Yan ho may-ari, Alexander Lee at Elizabeth Lee. Ngayon, pagkatapos ng post, kinompronta sila ng katiwala ng bisor ng pabrika doon sa pinadala doon sa kamag-anak. Hindi sila ho nag-post sa sobrang takot nung 3 factory worker. Pinatawag sila muli ng pamunuan ng pabrika. Panagpapaliwanag kung bakit tumakas. Pinagre-resign din sila ng bisor katiwala, subalit 1,000 pesos lang ang kanilang makukuha. Bastos, ano? Kailangan rin daw sila mag-public apology dahil sa pagpo-post sa social media kung nagpakita sila ng parang bagay na hindi karapat-dapat, hindi makatao. Yan, madali na, kausapin na natin ang complainant para maintindihan nyo. Sa linya ng telepono si Rolando. Rolando, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, Idol. Okay. Roland lang po, Roland po. Roland. Okay, sige. Roland, anong probinsya mo? Bisaya ba? Sa Bohol po. Bohol, Itong okay. kasama ko po sa Iligan, Mindanao. Okay. Karamihan sa inyo, Rolando, ang kinukuha dito ay galing probinsya, ano? Kasi hindi agad makauwi, hindi ba? Opo, yung kasamahan ko doon, Masbate po, karamihan. Kasi kung taga Mag-anak Manila... po ng katiwala po namin. Oho. Kasi kinukuha talaga kayo sa malalayong probinsya para hindi kayo makatakas. Para kayo mga preso, tama? Kaya nga po eh. Okay. Pagdating ng Linggo, ako'y naawa sa inyo. Hindi kayo binibigyan ng pagkain, sasaing lang kayo ng kanin ninyo pagkatapos ang ulam ninyo kape lang? Pag naubusan po ng ng ulam, may ulam po paksi, pero halimbawa naubusan po yung iba, wala na po. Kaya kape na lang po yung ginabahog sa kanin. Pwede naman kayo lumabas siguro sa Linggo para makabili ng ulam man lang sa mga karinderya. Yun nga po ang tanong namin, Idol. Bakit po di kami payagang lumabas na medyo okay naman po sana? Ang sagot kasi nila, mataas daw yung kaso ng COVID ngayon. Okay. Kami lang naman po, mga katabing mga pabrika po doon. Araw-araw po nag-uwian yung mga trabahante po. Bakit kami lang ang nakapadlock yung mga gate paggabi?
Pag-araw po, nakabukas yung isang gate lang po, yung dadaanan ng sasakyan. Ngayon, tinatakot po kami kung uuwi daw kami, i-aul na daw po kami. Mhm. Yun ang ng katiwala namin. Kaya naghanap na po kami ng paraan na tumakas po kasi yung pinsan ko kasi nagtanong sa akin, bakit di kayo makauwi? Eh sabi ko nga, ganun nga ang sitwasyon namin doon. Kaya nagpadala ko ng mga video sa kanya. Di ko naman po alam na i-post pala niya sa Facebook po. Eh may mga produkto po doon na i-post niya. Nakita po ng katiwala po naming babae. Galit na galit po sa amin. Kaya tumakas na lang po kami kasi baka pagdating ng asawa niya, galing deliver, baka anong gagawin po sa amin. Kaya umalis na lang po kami doon, hindi kami nagpaalam. Okay, sinasaktan ba kayo? Hindi po, pero matinding mura po inabot namin. Yung lalaki po, Mhm. Ay, yung asawa ng katiwala. Roland, alam ba to ng may-ari si Alexander o si Elizabeth na kung minsan kayo'y nakakulong lang dyan na hindi kayo pwedeng lumabas para kayo mga preso? Alam naman po nila kasi tuwing magpapaalam po kami, magturuan sila ng ganun-ganun nga. Magtulakan sila. Paalam kami sa yung si Elizabeth at saka yung si Alexander. Oh, Ang sabi, yun nga daw, mataas yung COVID, hindi pwedeng mag-uwi. okay, nandoon na tayo. Pero paano naman yung paglinggo? Wala kayong ulam. Sana man lang, bilhan Yun lang nga man lang, kayo. yun nga idol eh. Yung iba, sa umaga, wala talagang makain. Swerte na lang kung may kanin. Pero kung wala, wala talaga. Alam ba to ng may-ari? Alam din to ng Alam katiwala? naman po nila. Kasi sabi po namin sa sa katiwala, ang sagot po nila, obligado daw silang hindi magpakain ng araw ng linggo. Tanghali lang po sila magpakain kasi daw, wala naman pong pasok kami. Okay. Eh ano bang gusto nila? Patay na nila kami. Mhm. Or sana man lang sinabi, o sige, tanghali lang kayo, bumili lang kayo panggabi. O sige, Eh wala po silang idol, wala pong abiso na ganyan. Ngayong araw na to, linggo, wala naman tayong pasok, walang trabaho, wala tayong kain na, wala pong ganyan na idol. Magulat na lang po kami, oras ng kainan na ganun pala, walang ulam pala, walang kanin daw. Wala. Mhm. Sige. Asan ba itong inyong factory na yan? Nasaan ang address niyan? Nasa po, may po akong... Nandyan. kampanya So, dito. number 239 Miranda Street, HNB Compound, Paso de Blas, Valenzuela. Oy, kay ano to? Kay Mayor Gatchalian to. Malalaman to. Pag nalaman to ni Mayor Rex Gatchalian, nako. Ngayon po, idol, may isa pa po, yung product kasi, gawa sa Valenzuela po. Oh. Ngayon, ang nakalagay sa mga label, nakalagay sa address ng product nila, Quezon City po. Parang tinatago kayo. Parang by factory sa Quezon Parang City. gano'n na po. Oh, sige, Tapos ganito. yung gate, Sige. yung gate po, ang nakalagay sa gate, dapat yung JOEM na yan ang nakalagay po sa signboard, sa gate. Ang nakalagay po doon, Kalam Industry po. Okay, sige. Ganito na. Okay, sige. Diyan ka lang, at kay ganito, kasi isa lang muna. Alam ko na lahat, ito'y kinakailan siguro talaga mabisita to. Ito, pag tinawagan natin to. Sige, standby ka lang. Alam na namin gagawin namin. Kikilos agad ang mga bitag dito. Opo. At relax ka lang. Nakaabot na to. Naka-live pa tayo. Wala tayo si digital. Ngayon, Okay po. tawagan agad natin tawagan nyo nga agad si Mayor Rex Gatchalian. Nakuha na natin sumbong dito. Validated na ho yan. Ito'y parte na to, ipapasa agad natin dito kay Mayor Rex Gatchalian para makuha iba ho itong mayor na to. Ito, may mga mayor, action agad sige, tawagan agad para makausap na si Mayor dito. Alam mo, iba ho to. Marami ho mga factories sa Valenzuela, kaya lang hindi ho natin makukuha lahat yan. At na minsan mga factory na yan, gumagawa ho sila ng mga misteryong mga hindi natin malaman. Kung makakaabot to kay Mayor Rex Gatchalian, malilintikan to. Kami ho'y magko-cover lamang. We've proven, nakikita, tested na rin sa amin si Mayor Rex Gatchalian sa mga itong klaseng sumbong. Nabubuisit ho siya pag ganyan pagtatrato sa mga ibaba. Lalo na sa Valenzuela kasi marami ho mga manggagawa riyan na hindi mo masisilip agad dyan. Bakit? Kasi, paano mo masisilip? Malaki ho ang Valenzuela, marami ho dyan. Kung minsan, nag-underground pa.
At nasubukan na rin ho namin yung iba, kinukulong talaga. So ngayon, sa linya ng telepono ngayon, si Mayor Rex Gatchalian. Magandang umaga sa iyo, Mayor Rex Gatchalian. Hi Ben, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat for having me this morning. Okay, Mayor Rex, siguro dito sa parting to, I don't know kung ikay narinig mo siguro yung complaint at napaabot sa iyo ahead of time. Sa nangyari sa kanila, ay kinukulong ho sila na GM Contractor Services. Pagkatapos, pagdating ng linggo, hindi sila pinakakain na kasi hindi daw obligasyon na magpakain pag linggo dahil wala naman trabaho, and yet hindi naman sila pinapalabas. So, Ben, ako narinig ko tapos na ikwento na kwento rin ng staff niyo sa akin. Kahit saan kong anggulo tignan, Ben, maling-mali eh. Alam mo, ang empleyado mo, hindi mo yan alipin. Yung pagtrato sa kanila, parang alipin eh. Kinulong, hindi pinapakain, hindi pinasisweldo ng tama. Yung akto lang ng pagkulong, maling-mali yun eh. Hindi mo pag-aari ang iyong mga manggagawa. Pero kontratuhin nila, parang pag-aari nila eh. Do as you please, parang ganon. So, sa parte ho, Mayor, marami siguro kayo nakita rito kaya inilalapit ho namin sa inyo. At alam naman ho natin, Mayor, itong mga pobre na to, kaya tumakbo sa amin at alam agad namin, lalo na pag sinabing sa Valenzuela may mga problema, right away we coordinate with you and wala ho kayong tinanggihan. Lahat ho ng mga tinatrabaho natin, talagang binibigyan niyo ho ng solusyon. Kaya para sa amin, adopted brother na ho namin kayo pagdating sa public service. Ben, ako, natutuwa nga ako na pinararating nyo sa amin kasi alam naman natin, sa dami niyan, minsan hindi talaga namin ma-monitor. Pero with our pakikipagtulungan namin sa inyo, ang dami natin na detect na ganito. Ben, ewan ko kung posible ba na mapapunta mo sila kaagad sa akin. Sige. Ganito ang gagawin namin, Mayor. Ay, cover na ho namin dito with all the health protocols, pag-iingat. We will do this and alam ko naman kumikilos ho agad kayo. Iba yung atake ho ninyo eh. Ben, hindi kasi nakakatuwa yung ginawa sa kanila eh. Parang pangit man pakinggan, parang hayop yung itinuring silang hayop, hindi pinapakain. Yung alaga nga natin, mahal na mahal natin yun, yung mga kapwa pa ba natin, hindi natin mamahalin. Tama, diba? tama. Mali eh, Ben. Ako, kung mapapunta mo kaagad sa akin yung mga manggagawa para mapaimbestigahan natin, and I assure you, yung pinakamabigat na kamay ng City Hall ang ipapatong natin dyan sa umapi sa kanila, basta makuha lang natin lahat ng detalye. Well, i-cover na ho namin to, Mayor Rex, ay parang kami ho naawa, at after all, the mere fact na nakaabot sa inyo at gagawa kayo ng hakbang, ipapakita rin ho namin kung anong hakbang ginawa ho ninyo. Maraming salamat, Mayor Rex. Alam ko naman na pagdating sa mga ganitong klaseng sumbong, naintindihan mo, tulad ng mga Tulfo Brothers, lapit ho kami. May ibang mga mayors din na parang nakita ko nakikipagtulungan, pero sa iyo kasi, malaki kasi ang Valenzuela, hindi mo malaman. Yung produkto raw nila, parang made in Quezon City, pero nandiyan naman gawa sa Valenzuela. Okay. Ben, mas makakaasa ka kaagad ngayon nga pagkababa nitong phone, pa-investiga ko na yung background nitong kumpanya na to. Sige, Mayor Rex. Mayor Rex, maraming salamat. Mabuhay ho kayo at pakikipagtulungan, pag-unawa at pag-awa. At binibigyan nyo ng galang at dignidad ng simpleng taong kay lalo-lalo na yung mga walang kakayanan, pinagtatanggol ho ninyo. At ganun din ho ang aming prinsipyo. Maraming salamat at aabang ho kami. At ganun ho ang gagawin namin. Maraming salamat, Ben. Maraming salamat. Ingat ho kayo. Mabuhay ho kayo. Well, sige. At ngayon, alam na, tatrabahuin na lang ho namin to. Wala ho maraming sat-sat. Diretso na ho tayo rito. Sana kung ganito rin kayo sa paggandian, malalaman ninyo hindi na kami pupunta riyan. Kay si Gobernador Yu, Jesus Mario Josep naman. Ganun ang kasimple. Iba-validate pa rin, mag-iimbestiga pa rin. Tulad ho ni Mayor Gatchalian, sabi niya, imbestigahan namin to. Well and good. Yan ang sinasabing local executive, mayor man o gobernador. That's what we expect. That's the public service. Public service is public trust. Plain and simple, Sus Mario Josep. Naku! Makikita ninyo yung simpleng storya ng mga totoong tao. Totoong may karamdaman. Totoo ang kanilang mga nararamdaman. Nawawala ng pag-asa tulad ng isa.
Mga kwento ho yan at hindi ho pag-i-endorso at hindi ho sila bayad. Kung nakikinig kang Australianong doktor na putok sa buho ka, yan ang pinakikinggan, hindi sila nagtetestimonya. Hindi mo na dapat suriin. Anong gusto mong palabasin, Doc Adam? Bungo mo yan. Kamukha mo ng bungo mo, bobo ka kasi. Kaya namin pinapalabas pa ulit-ulit kasi siguro kamukha mo ng bungo, kayo nagkakalintik-lintik ka na, kaya dinidemanda ka kung sino-sino, sasabit ka, makikipagsubukan ka sa, hindi pa ako tapos sa'yo. Pinakikita ko sa iyo kung ano yung mga storya ng mga taong nakaranas, dumaan sa doktor. Ni hindi man lang sinabi ng doktor, sabi nga ng mga doktor, kung nakakatulong sa iyan, basta subukan mo lang yung maggamot, well, fine. Ngayon, paano mo sasabihin na kung ano-anong paninira mo, mga testimony, tapos gagamit ka? Di pa ako tapos sa'yo, hinahamon kita, Doc Adam, kang kulang-kulang ka. Pupunta, bibigyan kita ng plane ticket at bibigyan kita ng hotel accommodations and I will let you come and see and talk to those patients. If you have time, I'm gonna spend for you. Makakatikim ka sa akin. If you cannot, then I will go to Australia and challenge you and I will visit the Australian Medical Board and even go to your office and in your office, I will do an interview one-on-one. How's that? Nahamon mo ako para doon sa mga tao. Kasi sabi mo, si Ben Tulfo, gagamitin ko pagiging investigator ko, susukatin kong utak mo sa sinasabi mong siyensya. Wala tayong problema sa siyensya. From the science of medicine and everything there is to know about medicine, but don't you ever say, Ben Tulfo, sagot ko sa iyo. Ano bang ginawa kong, anong katanungan bang binigay ko sa iyo na para sagutin mo ako? Kulang-kulang ka pa rin, utak mo bungo, ngayon na-insulto ka. O yung mga trawlers mo, yung mga farms mo, subukan mo ako. Kasi hinahamon na kita. Tell me, are you going to take my challenge to come over to the Philippines? I will pay for your plane fare. I will pay for your hotel accommodation, business class. That's a promise. But there's one condition. I will move you around and interview those patients, those doctors' patients, handled by doctor, where they're telling their stories about the King's Herbal. With you, that's my challenge. If not, I go to Australia. By the way, I can fund you also. You say, go fund me. You're so busy. Do you want 20,000 USD? Because I'm going to give you that. I'll give you a donation if that's what you want. So now, here's the challenge. I want to hear from you, Doc. Now, because I will be one of your sponsor, USD. I can give you USD. I can give you 20,000. If that's what you want, because you say, go fund me, because you've been, doing things that are out. It's not supposed to be the job of the doctor. Mga boss, kami yun, nagpapasalamat ho sa inyo. Pagtutukunin niyo sa amin, pagsusubaybay, at pagtatangkili ko araw-araw. Maging kabahagi na ho sana ninyong umaga ho, especially sa Bitag Live. Bitag Live is coffee time and issue time, and more so, sinasabi ko natin, public service investigative. Kaya, mga boss, mamaya by the way, aming public service, pambansang sumbungan, tuloy-tuloy ho tayo. At sasabihin ho namin sa inyo, mga bossing, simple lang. Okay? Kami ho nag-iimbestiga at hindi ho kami pwedeng lokohin. Meron ho kaming, ito'y tawag ho namin dito, truth verifier. Kung nagsisinungaling ang tao o hindi, lusutan nyo yan. Kaya pag kayo nagsumbong, totoo. O pag kayo naman magsasalita, kung kayo inakusahan, totoo. Huwag ho kayo magtatago sa palda ng inyong mga misis o sa karsunsilyo ng inyong mga mister. Ay, ano ba nasabi ko roon? Sa pamper pala. We'll see you later. Adios.